Paalala po sa inyong lahat, ang kwentong inyong mapapakinggan ay isang kathang-isip o fiksyon lamang. Ang mga tauhan, lugar at pangyayari ay bunga lamang ng malikhaing imahinasyon ng manunulat na si Marcus. Hindi ito batay sa tunay na tao o totoong pangyayari. Layunin lamang nitong magbigay ng libangan sa mga mahihilig sa horror narration. Magandang araw po, admin, at sa lahat ng kasikreto. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Jom. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa kong pagbabahagi nito, pero pakiramdam ko, ito na lang ang natitirang paraan para maalis ang bigat na ilang taon ko nang dala. Marami ang nagtatanong kung bakit bigla na lang nawala ang ate ko sa aming baryo. Ang alam ng karamihan, lumayas siya. Pero ang totoo, hindi yun nangyari. Ito ang kwentong hindi ko kailanman ikinento kahit kanino. 16 na taong gulang pa lamang ako noon. Ang ate kong si Adelina ay 25. 7 taon ang tanda niya sa akin. Mula nang mamatay ang aming mga magulang sa isang aksidente, siya na ang tumayong ama at ina ko. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil mas pinili niyang magtrabaho para lang mapag-aral ako. Sa totoo lang, wala akong mapipinta sa kanya. Mabait siya, masipag, tahimik, at halos lahat ng lalaki sa baryo ay may lihim na pagnanasa sa kanya. Sinasabi pa nga ng mga matatanda na para daw siyang artista. Maputi, mahaba ang buhok, at palaging may mahinang ngiti. Pero may isang bagay tungkol sa kanya na kahit kailan ay hindi ko naitanong. Tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, nawawala siya. Noong una, inisip kong baka may trabaho lang siya. Baka may sideline. O baka may nobyo. Hindi ko nalang pinapansin, pero habang tumatagal, mas dumadalas ang pagkawala niya. At mas kakaiba ang mga dahilan niya. Minsan sasabihin niyang bibili lang siya ng gamot. Pero 3:00 na ng madaling araw bago siya makauwi. Minsan naman gigising ako ay wala na siya sa bahay. Pagbalik niya, maputik ang kanyang paa. Basa ang laylayan ng damit na para bang nanggaling siya sa kagubatan. Kapag tinatanong ko siya, humingiti lang siya. Matulog ka na. Yun lang ang sagot niya sa akin palagi. Isang gabi, nagising ako dahil sa kakaibang tunog. Parang may mahinang pagaspas ng pakpak sa bubong. Kasunod nun, may narinig akong tila bulong. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Pero parang may 2 taong nag-uusap sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan lang ang tumatama sa bakuran. At doon ko siya nakita. Nakatayo ang ate ko sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hindi siya gumagalaw. Nakatingala lang siya sa langit. Pagkatapos, may dumapo sa kanyang balikat. Akala ko uwak. Pero nang lumipad ito, napansin kong hindi pala ito ibon. Napakalaking itim na gamo-gamo. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganong kalaking insekto. Unti-unti pa itong dinagdagan ng iba. 1, 2, 4, 10, hanggang sa halos natakpan na ang balikat ng ate ko. Hindi man lang siya kumilos. Parang sanay na siya sa mga ganong gawain. Bigla siya nagsalita. Mahina lang. Parang may kausap, pero wala namang tao. Hindi ko marinig ang sinasabi niya. Hanggang sa bigla siyang napalingon sa bintana. Diretso sa akin. Parang alam niyang nanonood ako. Mabilis akong napayuko. Halos hindi ako makahinga. Ilang segundo akong nananatiling nakaupo sa sahig. Nang muli akong sumilip, wala na siya. Wala na rin ang mga gamo-gamo. Kinabukasan, hindi ko sinabi ang nakita ko. Baka isipin niyang naninilip ako eh.
Pero simula noon, mas naging mapagmasid ako. Napansin kong tuwing umaga, lagi may kakaibang amoy sa kwarto niya. Amoy usok, amoy tuyong dahon, at may halong insenso. Hindi naman siya nagsisindi ng kandila, pero laging ganun ang amoy. May mga pagkakataon ding nakikita kong may mga garapon siyang nakatago sa ilalim ng kama. Kapag papasok ako sa kwarto, mabilis niya itong tinatakpan. "Huwag mong galawin," mahigpit niyang bilin. Lumipas ang ilang linggo, may mga kakaibang balita ng kumakalat sa baryo. May isang negosyanteng kilalang mapang-abuso ang biglang nagkasakit. Walang makitang dahilan ng doktor. Palakas ng palakas at pataas ng pataas ang kanyang lagnat. Unti-unti ring namamaga ang kanyang katawan. Makalipas ang 5 araw, binawian siya ng buhay. Pagkatapos noon, may isa namang lalaki. Isa namang kilalang sugarol na madalas manakit ng asawa. Nagkaroon din ng kakaibang sakit. Ganito rin ang nangyari at hindi nagtagal, pumanaw din siya. Nagsimula nang magbulungan ng mga tao. May mambabarang daw sa baryo. Noong una, hindi ako naniniwala. Hanggang sa may narinig akong usapan sa palengke. Sabi nila, babae daw. Maganda, mahaba ang buhok. At doon ako kinabahan. Dahil lahat ng paglalarawan ay tumutugma sa ate ko. Hindi ko yun pinansin. Sabi ko sa sarili ko, baka nagkataon lang. Pero isang hapon may dumating na matandang babae sa bahay namin. Hindi ko siya kilala. Humingi siya ng tubig. Habang iniinom niya yon, napansin niyang papasok na ang ate ko mula sa likod ng bahay. Biglang natigilan ng matanda. Hindi niya inalis ang tingin sa ate ko. Pagkaalis ni ate, papasok ng bahay, lumapit siya sa akin. Mahina niyang sinabi, "Anak, ingatan mo ang ate mo." "Bakit po?" Hindi agad siya sumagot. Tao pa siya, pero may sumusunod na sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ko. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tumingin siya sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi lahat ng kulam ay sinimulan ng tao. May ilan na kusang naghahanap ng bagong sisidlan. Hindi ko na alam ang iisipin. Kaya kinagabihan, nagkunwari akong natutulog na. Eksakto 12:00, narinig kong bumukas ang pinto. Tahimik na lumabas ang ate ko. Makalipas ang 5 minuto, sinundan ko siya. May dala akong flashlight. Pero hindi ko to binuksan at ayokong mahalata niya. Sinundan ko siya hanggang sa lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Matagal nang abandonado ang lugar. Wala nang nakatira roon. Pero may ilaw sa loob. Mahina, kulay dilaw. Lumapit ako sa bintana at nakita ko ang hindi ko malilimutan habang buhay. Nasa gitna ng silid ang ate ko. Nakasuot ng pulang damit. Napapalibutan ng dose-dose ng kandila. May mga lumang garapon sa mesa. Mga tuyong dahon. Mga kakaibang ugat ng halaman. At nasa harapan siya. May isang mangkok na tila may itim na likido. Nakayuko siya. May binubulong. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Hanggang sa bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. At kahit nasa likod ako ng bintana, diretso siyang tumingin sa akin. Ngumiti siya. Ngunit hindi yun ang nakakatakot. Sa likod niya, may isa pang babae na mahaba rin ang buhok. Nakaputi. Ngunit hindi sumasalamin sa ilaw ng kandila ang kanyang katawan. Parang hindi siya tao.
Napaatras ako sa nakita ko. Sigurado akong walang tao sa likod ni Ate Adelina nang pumasok siya sa lumang kubo. Pero ngayon, may isang babaeng nakatayo sa kanyang likuran. Mahaba ang buhok, nakaputi, at hindi ko makita ang muka. Parang natatakpan ng maitim na buhok. Ang nakakatakot pa dun, hindi siya gumagalaw. Parang estatwa. Ngunit ramdam kong nakatingin siya sa akin. Biglang tumigil sa pagdarasal si Ate Adelina. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintanang kinasisilipan ko. Diretso sa akin. Ngumiti naman siya. Hindi yun ang ngiting nakasanayan kong makita. Parang may lungkot. Parang may gustong sabihin. Maya-maya, mahina niyang sinabi, "Umuwi ka na, Jom." Nanlaki ang mata nito. Hindi ko alam kung paano niya nalamang nandoon ako. Hindi na ako naghintay. Tumakbo ako pa uwi. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan, nagising akong mataas ang lagnat. Paulit-ulit kong naaalala ang babaeng nasa likod ni ate. Sinubukan kong kumbinsin ang sarili kong baka guni-guni lang yon. Pero habang kumakain kami ng almusal, napansin kong may maliit na sugat sa kamay si Ate Adelina. Anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Tinakpan niya agad yun. Wala, nagasgasan lang. Pero hindi yun mukhang gasgas. Para bang may kumagat dito. Lumipas ang mga araw. Mas dumami ang mga bulong-bulungan sa baryo. May mga nagsasabing may naririnig silang kakaibang tunog ng mga gamo-gamo tuwing hating gabi. May ilan namang nagsasabing may magandang babae na naglalakad sa gitna ng kalsada. Kapag sinundan daw ito, bigla na lang nawawala. At kinabukasan, magkakasakit ang sino mang sumunod. Hindi ko sinasabi kahit kanino ang mga nakita ko. Ayaw kong idamay si ate. Isang hapon may dumating na sasakyan sa bahay namin. 2 lalaki ang bumaba. Isa ay barangay kagawad. Ang isa naman ay hindi ko kilala. Matangkad, nakaitim, may dalang rosaryo. Nagpakilala siyang si Mang Elias. Isa raw siyang manggagamot, hindi albularyo. Hindi rin pari. Tinawag lang daw siya ng mga taga-barangay dahil sa sunod-sunod na kakaibang pagkakasakit ng mga tao. Pagpasok niya sa bahay, bigla siyang natigilan. Napatingin siya kay Ate Adelina. Tahimik lang silang nagkatitigan. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Hindi ikaw ang gumagawa, kundi may nakakapit sa'yo." Parang lumamig ang buong bahay. Tumayo si ate, tahimik lang. "Hindi niyo ako matutulungan," mahina niyang sabi. "Hindi na? Bakit?" tanong ni Mang Elias. May luhang pumatak sa pisngi ni ate. "Dahil ako na ang pumayag." "Ate, ano ibig mo sabihin?" Humarap siya sa akin, ngumiti. Yung ngiti na punong-puno ng pagod. "Akala mo ba, nagkataon lang na nakapag-aral ka? Akala mo ba na sapat ang kinikita ko?" Wala akong maisagot. Hindi naman talaga sapat ang sweldo niya noon. Pero kahit kailan, hindi kami nagutom. Lagi kaming may pambayad sa matrikula. May gamot, may pagkain. At hindi ko naman kailanman naitanong kung paano niya yung nagagawa. Huminga siya ng malalim. Noong namatay si nanay at tatay, wala nang gustong tumulong sa atin. Lahat ng kamag-anak, tinalikuran tayo. Hanggang sa may matandang babae akong nakilala sa gubat. Tinulungan niya ako. Binigyan niya ako ng paraan para magkaroon ng pera. Kapalit,
Napahinto siya. Anong kapalit? Mahina siyang umiyak. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Napansin kong nanginginig si Mang Elias. Parang may alam na siya. Bigla niyang nilabas ang maliit na bote ng banal na langis. Pero bago pa siya makakalapit, humangin ng malakas. Kahit nakasara ang lahat ng bintana, isa-isang namatay ang mga ilaw. Nabasag ang isang garapon sa kusina at mula sa ikalawang palapag may narinig kaming yabag. Isa, dalawa, tatlo. Wala namang ibang tao sa bahay. Unti-unting umakyat ang tingin naming lahat. May mahihinang yabag na tila umiikot sa kisame. Parang may naglalakad sa ibabaw ng bahay. Makalipas ang ilang segundo, tumigil ang lahat. Natahimik. Napakatahimik. Hanggang sa marinig namin ang mahinang bulong. Hindi namin alam kung saan nanggagaling, pero iisa ang paulit-ulit nitong sinasabi. Panahon na. Biglang napasigaw si Ate Adelina. Napahawak siya sa kanyang ulo. Andito na siya, sigaw niya. Sino? Mahina niyang itinuro ang madilim na sulok ng sala. Lahat kami napalingon. Sa una, wala kaming nakita. Pero nang masanay ang mata namin sa dilim, may isang babaeng nakatayo roon. Mahaba ang buhok, nakaputi, at unti-unti itinaas niya ang kanyang ulo. Ngumiti. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang mukha niya ay eksaktong mukha ni Ate Adelina. Napatayo kaming lahat. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Ang babaeng nakatayo sa madilim na sulok ng sala ay kamukhang kamukha ni Ate. Pareho ang muka, buhok, pareho din ang damit. Ang pinagkaiba lang, wala itong mga mata. Puro maitim na hukay ang naroon. Ngunit nakangiti ito. Napakabagal, napakalamig ng ngiti na yun. Napahawak si Ate sa dibdib niya. Humihingal siya. Para bang nawawalan ng lakas. Lumapit naman si Mang Elias. Huwag mo siyang tingnan, sigaw niya sa akin. Agad akong napapikit. Narinig ko ang malakas na pagkalampag ng mga kasangkapan sa loob ng bahay. May mga nabasag, may mga nahulog. At kasabay nun, may narinig akong umiiyak. Boses ni Ate. Pagdilat ko, wala na ang babaeng nakita namin. Tahimik na ulit ang sala. Pero nakaluhod na si Ate Adelina. Namumutla. Halos hindi na makahinga. Lumapit ako sa kanya. Ate, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Jom, makinig ka. Hindi ako mambabarang. Napahinto ako. Pero may taong gustong paniwalaan yon ng lahat. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Huminga ng malalim si Ate. Noong namatay si nanay at tatay, may matandang babaeng ang tumulong sa akin. Pero hindi niya ako tinuruan ng kulam. Binigyan niya ako ng mga halamang gamot. Nagturo siya kung paano gumawa ng halamang pampagaling. Doon ko lang nalaman ng totoo. Palihim palang gumagawa si Ate ng mga halamang gamot para sa may mga sakit sa baryo. May mga dahon, ugat, mga pinatuyong halaman at mga langis. Dahil ayaw ng ilang tao sa baryo na lumapit sa manggagamot, tinawag nila itong kulam. Unti-unting kumalat ang tsismis. Hanggang sa kahit ang simpleng pagpunta ni Ate sa kagubatan para mangolekta ng halamang gamot, naging dahilan para pagdudahan siya.
Pero, bakit may nakita akong babaeng kamukha mo? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Si Mang Elias ang nagsalita. Kapag ang isang tao ay matagal nang nabubuhay sa takot, unti-unti ring nabubuo ang sarili niyang anino. Hindi ko kagad dito naintindihan. Ipinaliwanag niyang si Adelina ay halos hindi na natutulog sa loob ng maraming taon. Palagi siyang kinakabahan. Palaging iniisip na may sumusunod sa kanya. Palaging natatakot na baka may mapahamak dahil sa mga chismis. Dahil doon, unti-unti siyang nawalan ng kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, lumala ang sitwasyon. Hindi na dahil sa kababalaghan, kundi dahil sa mga tao. May mga kapitbahay na hindi na bumibili sa maliit naming tindahan. May mga batang pinagbawalan ng lumapit sa bahay. May ilan pang naghagis ng asin sa aming bakuran. May isang umaga pa, may nakita kaming nakapintang salita sa aming pader. Mambabarang. Napaiyak si ate na makita yon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang wala na siyang magagawa para baguhin ang paniniwala ng mga tao. Isang gabi, tahimik kaming kumakain. Biglang may kumatok. Pagbukas ko, walang tao. May iniwang basket. Sa loob nito, may bagong silang na sanggol. May maliit na sulat. Tulungan mo po siya. Napaiyak si ate. Hindi niya kilala ang nag-iwan, pero agad niyang inalagaan ng bata. Doon ko naisip kung tunay siyang masama, bakit may mga taong nagtitiwala pa rin sa kanya? Lumipas ang ilang buwan, unti-unting gumaling ang sanggol. Marami ring taong lihim na nagpupunta kay ate para humingi ng halamang gamot. Sa gabi sila dumarating. Ayaw nilang makita ng ibang tao dahil natatakot silang mapag-usapan. Napansin ko yung mga unang nanira kay ate. Sila rin ang unang kumakatok sa amin kapag may sakit sa pamilya nila. Pero sa umaga, sila rin ang unang nagkakalat ng chismis. Minsan tinanong ko si ate, "Ate, hindi ka ba napapagod?" Umiti lang siya. Kung alam kong may gagaling, sapat na yon. Hindi na siya nagagalit sa mga taong naninira sa kanya. Hindi na rin niya pinagtatanggol ang kanyang sarili. Hinayaan na lang niyang panahon ng magsabi ng katotohanan. Makalipas ang 2 taon, tahimik na umalis si Ate Adelina sa aming baryo. Wala siyang sinabihan. Nag-iwan lang siya ng sulat. May mga lugar na hindi handang tumanggap ng mga taong naiiba. Mas mabuti nang umalis ako kaysa manatiling dahilan ng takot ng iba. Alagaan mo ang sarili mo, Jom. Hanggang ngayon, hindi ko na siya muling nakita. May mga balita akong naririnig. May isang babaeng manggagamot daw na tumutulong sa liblib na sityo. Hindi siya tumatanggap ng bayad. Halaman lang ang gamit niya panggagamot. At bago siya umalis sa bawat lugar, iisa lang daw ang sinasabi niya. Mas mabilis kumalat ang chismis kaysa katotohanan. Pero darating ang araw, lalabas din ang totoo. Ngayon, mahigit 10 taon na ang lumipas. Kapag naalala ko mga nangyari, hindi ko na inisip ang babaeng nakita ko sa sulok ng bahay. Hindi ko na rin alam kung guni-guni lang ba yun, bunga ng takot, o may ibang paliwanag. Pero isang bagay ang natutunan ko. Mas nakakatakot kaysa kulam. Ito ay ang paghusga ng isang tao nang walang katibayan. Dahil minsan, hindi ang mga nilalang sa dilim ang sumisira sa buhay ng tao, kundi ang mga bulong, hinala, chismis ng kapwa niya. At hanggang ngayon,
Kapag may naririnig akong nagsasabing may mambabarang, hindi na agad ako naniniwala. Dahil minsan, ang totoong sumpa ay hindi kulam, kundi ang takot na ipinapasa ng tao sa kapwa-tao.